Ketno haan nga nakaplastar nga mapno. Amen? Ketno nakaplastar, nagitibanga, nga iso nagitipuso tayo, awan, iti pagdoloan nga di ka mapunno itata. Amen. Hallelujah. Ketno mapunpunno ka, iti sao ti Apo, mapunpunno ka mag-iti ti Diyos. Kami, the Word and God, may naisana. Amen. So, ito Lord ka ni Pastor Benny, ito na iti sao ti Apo. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede ba na ikaw ay tumayo at sabihin mo sa 7 katao, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Dapat yarwar. Kung mayroon kayong banal na kasulatan, please open your Bible. The book of Acts chapter 3. Acts chapter 3, verse 1 to palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Pwede ba na tumayo kayo ulit at kayo ay manalangin? Ito'y unbelief. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise your holy name, O God. Thank you, Lord, for this wonderful morning na kami, Panginoon, ay iyong binigkis na meron pong isang Espiritu, isang layunin at isa po, Panginoon, ang aming motibo. Bakit kami, Diyos, nagkakatipon-tipon sa loob ng iyong tahanan, Lord, inside of your sanctuary, is to worship you in spirit and in truth. And also, Lord, hallelujah, we are here, Lord, to study your words, O God, because your precious words is the food of our souls, O God. We give you all the praises, adoration, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, Acts chapter 3. Kaya tinumpla na dito yung pako. Kita pa lang yan, Mr. Vanessa. Acts chapter 3. Okay, our theme for this morning, Secret of a Powerful Ministry. Okay? So all of us, every individual Christian, amen, God has given us, amen, a specific ministry. Ang ministry na tinutukoy ay yung ginagawa mo na kung saan ito yung responsibilidad mo para magampanan mo kung ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa'yo na para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. So every believers, God has given them talents, skills, okay, abilities, and even the giftings of the Holy Spirit. Okay, maybe ang ibinigay ng Diyos sa'yo na gift ay gift of knowledge, gift of generosity, gift of intercession, gift of power. So, iba-iba yung pagkatawag ng Diyos sa atin. And even the disciples, sila ay talagang pinili at tinawag ng Diyos para sa isang espesyal at makapangyarihan na layunin, because the disciples obey Jesus Christ at ginawa nila ang kanilang responsibilidad, lalong-lalo na nung ang Panginoong Jesucristo natapos niya ang kanyang misyon dito sa lupa. Amen. After the mission of Jesus Christ, alam natin na siya ay nabuhay na maguli. And after that, Jesus Christ gave the last command, the last instruction to His followers, and then He ascended to heaven and sit down at the right hand of the Father. So yung mga disipulo, hindi sila huminto. Okay?
nung wala na si Jesus Christ, nakasama nila, sila ay nagpatuloy na naglingkod sa ating Panginoon. And they continue to spread. Everybody say spread. They continue to spread the good news of Jesus Christ. Acts chapter 3. Acts chapter 3. Okay, they continue to spread the good news of Jesus Christ. And that is the very mission of an apostle, a disciple of Jesus Christ, to teach and preach the gospel. What is the gospel? Means good news. What is good news? Jesus died for us. Amen. Hallelujah. Si Jesus ay pumunta dito sa lupa, namatay at nabuhay para sa ating kaligtasan. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala na nag-ilamig sa Taiwan. Praise God. Okay? Okay. So, what is our theme? Secret of a Powerful Ministry. So, nais natin, Acts chapter 3, hangarin natin na talagang ang ministry natin, kagaya ko bilang pastor, ayaw ko na yung ipinagkatiwala ng Diyos sa akin na ministry, the ministry of shepherding, because I am a pastor. Ang nais ko, ang hangarin ko, ang ministry nito ng Nagilian Church, Kawayan Church, ay ministry na kung saan effective, powerful, and productive. Amen? Hallelujah! At yun ang nais natin bilang mananampalataya, hindi lang tayo tagapakinig ng mga salita ng Diyos. Amen? Darating ang panahon, matidiskubre mo kung ano ang ibibigay ng Diyos sa iyo na ministry at gagamitin ka ng Panginoon ng kamangha-mangha at makapangyarihan na kaparaanan. Amen? Praise the Lord! Amen. So dito sa Acts chapter 3, okay, mabasa natin na si Pedro at John. Okay, verse 1. Now Peter and John went up together, okay, into the temple at the hour of prayer, being a night hour. Okay, verse 2. Verse 2. Okay, and a certain man, lame man, from his mother's womb, was carried home daily at the gate of the temple, which is called Beautiful. Everybody say Beautiful Gate. To ask alms of them that entered into the temple. Verse 3. Basta i-keep lang yun, nung nalpasa. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, maghintay. Verse 3. Who seeing Peter and John about to go into the temple as an alms. Okay? Verse 4. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. So meron ang issue dyan, ang sitwasyon dyan, ang pangyayari sa oras na yan, merong isang layman, isang lalaki na pilay, okay, layman, at siya ay dinadala doon sa harapan ng pintuan ng templo, dinadala doon sa beautiful gate, in front of the beautiful gate, at ang kanyang pakay ay humingi ng talagang tulong sa mga tao na dadaan at papasok sa templo, mga kapatid. So that is the actual situation during the time. Now, we will continue that verses. So, secret of powerful ministry, ang ministry ni Pedro at Juan sa oras na yan ay masasabi natin na powerful ministry. Everybody say powerful ministry. Powerful ministry. So masasabi natin na powerful ang ministry ng isang pastor, ng isang Kristiyano kung, amen, hallelujah, na may mangyayari na kamangha-mangha, may mangyayari, may magaganap na himala. Amen? May kagalingan, may himala, may nagbabago, may mga tao na napapalaya. Amen, sa kanilang mga kasalanan at mga problema. So there must be a demonstration
of God's power, demonstration of God's glory, the demonstration of God's abilities in that ministry. So nangyari, amen, sa ministry ni Apostol Pedro at Juan, mga kapatid, they encountered this lame man. Okay, meron po tayong pag-aralan ng mga puntos. Point number 1. Kung bakit masasabi natin na ang ministry ni Apostol Pedro at Juan ay powerful ministry. Everybody say powerful ministry. At naniniwala ko, ang ministry din ng Nagilian Church ay powerful sapagkat gumagalaw ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Binabago niya ang ating personalidad. Binabago niya ang ating pagkatao. Amen. Hallelujah. Pinapagaling niya ang ating mga sakit. Hallelujah. At binibigyan niya ng solusyon ng bawat problema. At tayo ay nakakakita at nakakaranas ng iba't ibang himala sa ating buhay. Indeed, hallelujah, indeed, God is working in this ministry. Amen. Hallelujah! Kaya nga yung ministry ni Juan at Pedro, powerful. Not only Peter and John, all the disciples, all the followers of Jesus Christ, they preached the gospel, then signs and wonders accompanied them. Amen? Simuro, dagiti nakaskas daw, dagiti nagtatlag, dagiti na isang sangayan kadakwada. Amen? Nangasabada, dagiti managbasol, mawayawayan, mabalbaliwan, may salakan, dagiti masakit, mumibag ka. Dagiti na pinarigat ni demonyo, mawayawayan. Now, secret of a powerful ministry. We're talking about the ministry of Apostle, verse 1. Apostle Peter and John. Sino yung mga karakter dyan na apostol? Si Peter and John. Point number 1, powerful habit. Masasabi natin na powerful ang kanilang ministry, number 1, because, amen, they exercise, amen, they observe powerful habit. Ano yung habit nila? What is their spiritual habit? Now, Peter and John went up, meaning, yung templo, hindi sinabi, went down. Siyempre, naging church ka, yung tempo ka, siguro ka, underground, went down. Well, na baba. Kaya po, went up, meaning, mataas, marahil, yung templo ay nasa tuktok ng maliit na burol. Okay? Went up together into the temple. So, yung layunin nila, kung bakit sila pumunta doon sa templo, what is their purpose? Why they went up together, meaning Peter and John went up together into the temple. And what is their purpose? Pray. To pray. Amen. It is their spiritual practice. Everybody say spiritual practice. Spiritual habit to meet the Lord. Amen. Kada alas 3 ng hapon, that is their practice. Kaya nga, yung mga kapatid natin na Katoliko, 3 o'clock. Sabi, maybe, hindi ko binuhay yun. So yun ang practice. Amen. The practice, the habit of Peter and John, sila ay pumupunta sa templo, amen, to seek God in prayer, to worship God, amen, para sila ay manalangin. And that is their secret kung bakit sila ay malakas, matatag, at matagumpay na mga alagad ng Diyos, because these apostles, they were prayerful. Amen? Sila ay talagang marunong manalangin. Amen? Kapag ikaw ay prayerful, nag-pray ka sa mga may sakit, gagaling yan. Sapagkat ikaw ay puspos, punong-puno ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang ako, hindi lang si Pastor Benny ang gagamit
gagamitin ng Diyos to pray the sick. Amen. Ikaw rin, tayong lahat. Hallelujah. God can use us, amen, to perform signs and wonders, miracles. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng buhay mo, marami ang mailalapit na tao na kasama natin na magpupuri at sumamba sa ating Panginoon. That, amen, sa pamamagitan mo, gagamitin ka ng Diyos para mas maraming tao ang mabago, mapalaya, maligtas at mapagpala. Palakpakan tayo nga ang Diyos. Amen. So kung bakit makapangyarihan, epektibo ang ministry ni Pedro at Juan, that is their spiritual practice and habit. Ang Kristiyano mahina kuminsan na humarap sa mga hamon, problema at pagsubok sa buhay sapagkat nakakaligtaan nila, nakakalimutan nila ang manalangin. Hindi ibig sabihin na hindi ka marunong manalangin kung wala ka sa loob ng church. Saan ka man, ano man yung sitwasyon, kahit saan, kung meron kang pananampalataya, even inside of your home, even, amen, at the dining table, even sa sala, saan ka man, amen, na talagang gusto mo talaga na manalangin, as long as you have faith in God, you will encounter the power and the presence of God. Amen? Hallelujah! Sabdino tiyan mo, basta na relasyon mo, koneksyon mo, pamatin ka ni Apo Diyos, mapadasam di ba naggalaw ni Apo Diyos. Amen! Ala sa bahay mo tikararag ni Pastor Ann. Because the anointing of the pastor, just like me and others, is different. But you can pray also to God. You and God alone. Amen? Gusto mo, sino sa inyo na gusto niya na maging powerful? Amen? Amen? Na mananatiling matatag, malakas, walang kinatatakutin. Kaya nasa walang bubukar ka. Ibig sabihin, matapang. Matapang na gawin ang responsibilidad. I am a father. I have the courage to do my responsibility to my wife and to my children. You're a teacher, then you have the courage to do your responsibility as a teacher, then teach it well. Teach your student, your pupil well. Amen? You're a businessman, then do your job well. Amen? Ano man yung trabaho mo, ano man yung posisyon mo, ano man yung ministry na binigay ng Diyos sa'yo, magiging epektibo ka kung ikaw ay talagang marunong manalangin sa ating Panginoon. Palakpakan tayo ng Diyos. Amen? Now, second point. Dito was kayo. Okay. Powerful character. Ang key verse dito, powerful. Amen? Okay, what is the powerful habit of Paul and Peter and John? Prayer. Amen. Then second point, ang team natin secret of a powerful ministry. Okay, second point. Powerful character. The character of Peter and John is unique and powerful sapagkat kakaiba yung katangian nila na nasa kanila. Bakit? Sila'y punong-puno ng presensya ng Diyos. Sila'y punong-puno at puspos ng banal na spirito. Okay. Lumakto ka. Jump to verse 2. Click mo siguro. Verse 2. And both
Verse 2, Acts chapter 3, verse 2. Amen. Can we say amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Masabi sa akin taga-grade dito. Medyo sa taga-grade na. And suddenly, chapter 3 verse 2, 3 verse 2, o yung second point, powerful character. Dito natin matidiscover, dito natin malalaman kung bakit si Apostol Pedro at Juan ay naging makapangyarihan sa kanilang katangian. So, amen, kahit yung katangian natin ay maging makapangyarihan kung tayo ay puspos ng Banal Espiritu. Okay? And a certain man lame from his mother's womb. Okay? Meaning, inborn. Inborn nga, nayanak nga, pilay. At nakatikas niya, damo yung kasjay, nakaruba yung kabagyan nyo, ganyan nyo nga nayanak na pilay. Dapat nayanak ko, at dapat nayanak katulad na ka. At dapat nayanak ka kasursurok na. Dapat nayanak ka napupunan na. Yung mga mata kabay mo, kompleto ako na. Minsan tayo masaya. Powerful character. Okay. Was carried home they lived daily. Okay? Okay. Dinadala nila, binubuhat nila ang taong pilay na ito. Amen? Home they lived daily at the gate of the temple. Okay? Ibig sabihin, hindi nila pinapatong sa mismo sa under that gate. Pero in front, the gate. Okay? Home they lived daily at the gate of the temple, which is called Beautiful. Amen. The gate of the temple is called Beautiful. Why? That gate is called Beautiful. Because that gate is a gate of miracle. Amen. That gate is a gate of worship. Amen. Yan ang pintuan. Yan ang pintuan na kung saan doon sila papasok na manalangin at sumamba sa ating Panginoon. Bakit tinawag na beautiful gate? Sapagkat ang lugar na yan ay punong-puno ng presensya ng ating Diyos. Amen? Kahit nasa pintuan ka pa lamang sa house church na ito, damang-dama mo na ang yakap ng Diyos. Damang-dama mo na ang presensya ng Diyos. At ramdam mo, pinagaling ka na ng ating Panginoon. You're not here to meet me as your pastor. You are here to meet the Lord. Amen. Hallelujah. Nandito ka. You are here to encounter and to experience Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Okay, tuloy tayo. When it's called beautiful to us alms, then that entered into the temple. Verse 3. Verse 3. Okay, click mo lang ang kasi dyan. Huwag ka mamapandi. Don't jump to other chapter. Stick into chapter 3. Okay? Who seeing Peter and John about to go into the temple and ask an alms. Okay, verse 4. Verse 4. And Peter fastening his eyes upon him. Dinitigan ni Pedro ang taong pilay na ito. With John said, tignan mo kami. Look on us. So si Pedro at Juan, tinitigan nila ang taong pilay na ito. At sabi nila sa kanya, tignan mo kami. Look on us. And then verse 5, and he gave it unto them, expecting to receive something of them. So yung expectation ng taong ito, ang nasa isip niya, marami ang ibibigay na pera sa akin ito. So yung expectation niya, na talagang bibigyan siya ng tinatawag na tulong. Okay, financial. Okay, verse 6. Then Peter said, silver and gold have I none. Okay? So, nabasa natin
Pagpatuloy natin mamaya dyan. Okay, powerful character. So, yung layunin ni Pedro at Juan, pupunta sa templo para manalangin. Pero nung nakita nila ang taong pilay, nag-iba yung attention. Their focus is to pray. But, amen, nakita nila ang taong pilay na nakaupo sa harapan ng templo. Nandun yung conviction nila na talagang bigyan pansin ang taong ito. Sapagkat ang taong ito ay merong matinding pangangailangan. Pero ang pilay nito, ang iniisip niya na pangangailangan na niya ay pangkain, finansyal, pera. Pero may mas matinding pangangailangan siya. Kailangan siya ay gumaling, kailangan siya ay mapalaya, kailangan siya ay gumaling sa kanya sakit, tumayo at lumakad. Amen? So ibig sabihin, amen, si Pedro at Juan, kung bakit powerful ang kanilang katangian, because they were merciful. Amen? They were compassionate. Amen? Hallelujah. Sila ay merong kahabagan, maawain. Amen? Yan ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano na sinasabi mo, you are religious, devoted Christian. Ang Kristiyano na totoo, amuna mga asing. Amen? Amuna ti tumulong. Amuna ti makipagnawa. Amen? Yun muna na, 1960s ba yun? 60s? No, patakder pati balay, almost the whole barangay. Mapanda makipagtagnawa, makitinulong. Iniyak ka na pwede datang balay, di ka kubo-kubo, la. At may sada, gamang bagkat dayta, nga kubo-kubo. At dalay, makong ko nga timpuyong. Tagnawa, parang may maysa. Amuna ki, makong ko nga makidamay. At makiramay, hanggang damay ng matiyak. Okay? Naasida, naayat da, manakitulong da. So, ganon at ganon dapat ang ating katangian bilang Kristiyano. Hindi tayo madamot. Amen? Hallelujah! Tayo ay talagang sineshare natin ang pagpapala ng Diyos na sa atin. Amen? We have the attitude to share that blessing. Amen? At tayo din ay pinagpala ng Diyos spiritually. Then share your faith to others. Share your experience to others. Amen? Hallelujah! Kung bakit naging powerful ang kanilang katangian sapagkat mga kapatid, nahabag sila sa taong pilay na ito. Parang sinabi ni Pedro kay Juan, mamaya tayo pupunta sa loob at manalangin. Ang tao ito mayroong pangailangan. Bigyan natin ng importansya. Amen? Kastamat karamihan tayo. Ikan tayo man tipatid kin importansya, tipatid tayo nga. Ikan tayo man tipatid kin importansya, tipamilya tayo. Ikan tayo man tipatid kin importansya, nagiti kagayan, kakapagyan. Unay sa maling na tao. Noan niya itinaramid mo, una ni Apo Diyos, karagin ni disciples, noan niya itinaramid mo, itipadang nga tao, inaramid mo kanya to. Amen? Kaya nangtag ka lang sa nga baso nga danom, iti nalumo, nga adipan ti Diyos nga kas kanya. Great is your reward in heaven. Not only reward in heaven, I believe, amen, habang ikaw ay nabubuhay, kung pinagpapama mo ang lingkod ng Diyos, amen, meron kang malaki na gantimpala, meron kang malaki, amen, at malaki na pagpapala. Amen? Amen? Kailangan, amen, matuto ka na sumuporta
sa ministry ito, sumuporta sa pastor mo, morally, spiritually, financially, at ang Diyos ay hindi liko para makalimutan niya lahat ng mga sakripisyo mo, lahat ng kabutihan mo sa ministry ito. God will repay. God will reward you. Kahit yung pagtulong mo sa iyong kapwa-tao, hindi sayang yun. Amen? Yung pagtatanim mo ng budil ng kabutihan. The seed of good things. Amen? Or good deeds. Amen? Darating yung panahon. Amen? Hallelujah. Aani ka. Amen? Kung talaga nga naging tao, kahit marigrigat, kahit sikati ang daan, api imutan ka din. Tulong mo. Amen? Maganda nga abay mo, ti Kristiyano ha nga naimot. Ti Kristiyano ha nga napaidam. Mga talakit di, magkag ka. Ba't na ito nagsintag mo amin? Ano ba? Pagbibingayan tayo ikaw sa may pautang mo kanya, tulong po natin. Amen? Malakas yung conviction mo, ramdam mo ang pangailangan ng kapwa mo tao. Amen? Kapag ikaw ay nagbibigay sa mga tao na talagang naghihirap, nangangailangan, yan ay matabang lupa. You are planting your seeds in the very good ground. No talag, tinaga, tinagbulaan, ang tubo na ita, dumakkalag sabong katagpungan. Ikinaimbag mo, ikinasayaan mo, iti pamilyang, sa maling nga tao, kabagyang, kapamatyang, ikinasayaan mo, kinaimbag mo, iti parang tulong mo, iti parang nga tao, saan nga sayang ni Apo Diyos, kitkitain na, God is the best rewarder, palagpak ni Apo Diyos. Amen! Maganda kaabay mo, saan nga sayang, iti palagpalit mo, nga naimbag na tao. Balak sila, no? Pamparang-parang ka lang na iba. Sige, di matagduma, parang abusado naman at pitulong, at ginrigat naman. Kaya ang beses na po na yung maganda, boy, awanin may sa amin. Dahil tinambag dinikas ko. Ya? Dua klase ka ng tirigat. Talaga ka marigrigat, kung ano agin, ririgat. Ngayon nasilip ka, ang mumata mo, ginarigat na dyan mo yan, umasinagkin ka. Ma-discern moment, no talaga nga marigrigat ka na kasapulan. No talaga nga kasapulan, kaptarasin mo mulaan. Tabay ta, agapit kang to, pinakotrak. Lalo unay, no titrabaho ni Apo, this ministry, the work of the Lord, katag-invest ka nito'y, sorry kang ma, at pagkukontribusyonan, kaya kung i-contribute, amen, you are planting your seeds in the very good ground. Hindi sayang. Amen? At ang pagpunta mo dito, yung pag-upo mo, amen, na makinig sa salita ng Diyos, this is sacrifice. Amen? Coming here, it is an act of sacrifice and obedience to God. Hindi sayang. Alam ng Diyos na tama ang iyong purpose. Dahil tama ang motibo mo, tama yung purpose mo na nakaupo dyan para magburi, makinig sa salita ng Diyos. Hallelujah! I decree and declare, or sooner or later, you will encounter blessing that you never been experienced all the rest of your life. Amen! You will never be the same again! Malakpakan na ang Diyos. Amen! I prophesy, amen, kung maganda, kung tama, kung dalisay, malinis ang motibo mo na pumunta dito, amen, para magburi, makinig sa salita ng Diyos. Hallelujah! Pagpapalain ka ng Panginoon. Yung pagpapala na hindi mo pa naranasan. Amen. Sungkaran na eh, makita yun. Amen. God is here. Amen. Hallelujah. Makakita ka
ti milagro nga ti mo pa'y nakikita. Hallelujah! Maka-experience ka ti promotion nga saan mo pa'y napatasan ti biyag mo. Hallelujah! Amen? Ma-experience mo. Hindi makunkuna nga prosperity. Nga dahil nga prosperity, it will not decline. Unstoppable prosperity. You will experience abundant provision when you come into the house of the Lord with a good motive. Because the Lord will prosper you. The Lord will bless you according to the purity of the heart. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Okay, verse 6. Yung oras na yun. Lupat pa natin yung kagayaman, palupat pa rin natin yung tablet kong suya. Dati wall by wall. Okay. Then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen? Sapagkat dito, amen, pinanganak si Jesus Christ. Amen. Taga Nazareth din yung mga magulang niya. Amen. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Rise up and walk now. Amen. Tika pa natin kagpinangan. Ya? Kung mga tikang piso na ako Diyos, makapag-bustukin natin kararuha tayo. Ya? May katlong punto. Third point. Amen. Powerful relationship. Powerful relationship. Kung bakit, amen, binigkas ni Apostol Pedro, siyempre kasama niya si Juan. Amen. Pilak at ginto, wala kami. Because this lame man expecting, amen, nag-expect siya ng tulong. Alam ni Pedro at Juan yun, na ang mindset, yung laman ng isip ng pilay na tao nito ay kaawaan siya ng material. Pero sabi ni Pedro, pilak at ginto, wala kami! Nagpurapi na tayo puskuli din. Yung talaga siguro tapartada, yung pilak yung ginto man. Pero ano ang nasa kanila? Ang nasa kanila ay mas sagana kaysa pilak at ginto. Mas sagana. Amen? Hello? Dahil ang nasa kanila ay pinanggalingan ng pilak at ginto. The source of gold, silver, possession and riches of this world, the source is God. Jesus is God. Amen? Kung bakit pinanggit nila, amen, wala kami pilak ginto, pero ibibigay namin. Ano ang nasa kanila? Bakit meron silang katapangan? Hallelujah! Naharapin ang pilay na tao ito, nabigyan ng lunas ang kanyang problema at sitwasyon. Amen. Meron silang Jesus. Meaning, they are proclaiming that they had an intimate relationship with Jesus. Hindi sila gagamitin ng Diyos ng kamangha-mangha at makapangyarihan na kaparaanan para pagalingin ang pilay na tao ito kung wala silang relasyon sa Diyos. Meaning powerful relationship. Amen? Amen. Yan po ang powerful, perfect relationship. Kung meron kang relasyon kay Kristo, si Kristo hindi kanya iiwan. Si Kristo, amen, siya ang Diyos mo, anak kanya, meron kayong relasyon, intimate relationship, hindi kanya iiwan. Hindi siya magbabago sa iyo. Pero yung mga ibang relasyon ng magkaibigan, relasyon ng magkapitbahay, relasyon ng mag-anak, magkapatid, sometimes sad to say, nagbabago. Pero ang relasyon ng Diyos sa iyo, sa atin, basta patuloy ka na sumunod sa
Kanya na maglingkod ng buong katapatan, magpuri ng buong katotohanan. Ang Diyos, hindi Kanya iiwan. Hindi siya magbabago sa iyo. Mamahalin ka niya. Amen. Mamahalin ka niya. Sino ka man, ano man, saan ka man nang galing. Hallelujah. Maging sino ka man, mahal ka ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, maging sino ka man, mahal ka ng Diyos. Ang mga asamang ikabay mo, maging sino ka man, mahal. Amen. Maging sino ka man, mahal. Amen. Nung kadaknod na asawa mo, kanya ng mga asawa mo, yung pagkada dyan. Amen. Hallelujah. Bakit kung minsan nasasabi natin yun? Sapagkat bilang tao, we are not perfect. We have weaknesses. We have limitation. Pero kung mahal mo ang asawa mo, amen, ano man siya, ano man yung pagtulungan mo, mahal mo. Kasal kayo. Kailangan bigyan mo, ibigay mo ang tuto-tuto na pagpapahalaga at pag-ibig. Amen? Wala di pa na tao. Agayat ka. Ilayatan ka, pastor, hindi pa utang ka niya. Dahil ayatan ka na, dahil bang pampansin ka niya. Ilang ayatan ka na, dahil nalain ka niya. Yan o, ipanagayat na, tao at conditional. And sometimes seasonal. Sa punto lang mapakawan na, sa punto lang maayat ano, dyan po Pasko. Ito no, Semana Santa, mabalin. Santo Acto, mapakawan. Ngayon kung tripod no, Kristiyano na naka-encounter ka ni Apo Diyos. Every day, you exercise forgiveness and love. Ni Apo Diyos, mangted yung oportunidad, tapos itawag balbalik. Yung lupadong na tao, kaya nakapasok pa na tao. Yan, hindi tagbak mo. Dadalaman, hindi ka mapakawanan. But God is a God of chance. Kahit ilang beses ka nagkamali, ilang beses ka nadaba, bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon tuloy ka na. Because God is a God of restoration. Palakpakan ka ni Apo Diyos. Amen! Hallelujah! Bagam na nag-aabay mo, ay ayatan ka ni Apo Diyos. Pero grabe. Amen? Then in sort of legal man stewardship, natas me Luke chapter 9 verse 23. Yung running Jesus Christ, if any man come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me daily. Yung explanation ni Pastor Edmar, kung ang Diyos ay nangunguna sa buhay mo, kapag ang Diyos ang priority mo, kung mamahalin mo, kung totoong mahal mo ang Diyos, kaya mong mahalin din ang tao na ayaw mong mahalin. If you really experience the love of God, kaya mong tanggapin ang tao na ayaw mong matanggap. Kaya mong kausapin ang tao na ayaw mong makausap. Kaya mong itian yung tao na kasibangot sa iyo. Sapagkat you are experiencing the love of God. Amen? Hanga gusto na ay ayatan niya, ay ayatan ti Diyos, ayatan lang na po Diyos ko ng dito. Awamay ti demonstration na, awamay ti panakaiyak tuwal na. So ano ibagang agay-ayat ka ti Diyos, kat kagurgurang ti kapsat mo, kung parang na tao, ahan nga na pay-pay, so ko na ti Biblia. Nga agay-ayat ka, no bumuspuso ka. Gusto nga agay-ayat ki niya po Diyos, agayat mo, ti pata na tao. Mounted med, di pamakawan. Amen? Amen? Bagang matag-abay mo, mamakawan ka. Alapang nga asip, pakawan yan nalutin di putak ko. May kasya. Okay, yung animal pastor, ano sa nagpasin? Are you learning? Are you enjoying the words of God? Amen. Okay, next. Powerful conviction. Verse 7. Maminsan, tantog dunay touchscreen. Yeah?
Yan. Kulangan natin sa kulang ng karaway. Okay, verse 7. Powerful conviction. Ano yung last? Powerful relationship. Okay? Si Pedro at Juan ay merong tinatawag na connection sa Diyos. Relationship with God. Kaya nagawa nila na talagang ipanalangin ang pilay. Okay? And he took him by the right hand. Okay? And lifted him up immediately. His feet and ankle. Ang aja ankle yun, aja bro. Yeah? And his feet and ankle. Ito na. Yeah? Bones. Receiving strength. Okay? And he took him by. Yeah? The right hand. Then, nga ni Pedro, yeah, tiniggaman na. Tinulungan na dyan, kinkanawan, nga ima, tinulungan na ditoy. Yeah, tinulungan na. At dati action. Compassion without action, it's not a real compassion. Ulit taas, si maumat, ignay mo ang tulong. Marami naman. Yeah, nakuha na rin ka ng compassion. Naawan, ignay mo. In other words, powerful conviction. Powerful conviction. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Matindi. Meron silang conviction sapagkat tinulungan nila. Okay? Sinampit nila, binigkas ang pangalan ni Jesus na alam nila there is power in the name of Jesus. There is authority in the name of Jesus. There is miracle in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Binanggit nila ang pangalan ni Jesus. And at the same time, meron silang action. Tinulungan nila ang taong pilay na ito, hinawakan ang kanang kamay at tulungan na makatayo. Amen? A true faith, a living faith, at dati arabid na. Di pamati nga awat arabid na, kas lababae nga, haan nga, agana. Nakunatay nga, bakong di pamati. Lumamati ka ti Diyos awang matig na ila. Ngayon si bibiyag di pamati, no agkaraw ka. Amen? In sauda, itinagan ni Jesus, tumadar ka. Ang talaging makalikas dyan. Pero tinulungan dapay, kinibin dapay, di tao mapilay, tapno tumakder nga talaga nga matulungan. Kaya sa the conviction na. Amen? Bagang takaabay mo, tama na conviction mo. Amen? Tama na rin na. Baka bimatumay. Baka manlik na mo. Ya, ada itong tao niya. So, dalawang tiadwana, nadama aramiran, damay tulong da. Alakas na pelikula nga buy-buyayan da na dyan. Karuba da. Kas na pelikula nga buy-buyayan da dyan kagbalay da. Ita tulungan. Ya? Hello? So nga kailangan nga ito at asim at dapat ano? Tignay, karaw mo na tumulong tipatang na tao. Nasa Diyos ang awa. Get application man. Nasa Diyos ang awa. Napo mga asing ka. Kasya na ako. Kahit na tao. Kasi kaganto sa rin. Kaya po mga asing kanyalan. Amen? Amen? Sa ano dyan, makungkula nga milyonaryo nga baanang. Nga ato di apit na. Ya, ato di sa likwana. Kaya kung na nagkaranag ka no, kaya nag-teachers na natangaba na, kaya tataka talaga maribligan ka sa pila. Kaya nagkano, Apo, mangusar ka Apo! Di ka di sa baling na tao, tapos mamit, kimasapul na tayo ito'y nagkasapulan. Imasidag ka no, nagtutubo, nagaw na di microphone. Tata, sikatu sa rin di Apo, ang tukirik mo. Papainana na. Yeah? So nga, mula duma,
Amen. Ang katugunan ng pangangailangan ng ibang tao, ikaw mismong gagamitin ng Diyos. You are the answer of the needs of other people sometimes. Amen? Kailangan maramdaman mo. So, di makikita mo, ang conviction mo, o ang tignay mo, awang mo alata. Amen? Bagang tagamay mo, at ang malarit na. Okay, last. Sabihin mo sa katabi mo, last. Ganyan ito orasyon kamsaan. 11:45, eksakto lang. Powerful result. Powerful result. Verse 8 and 9. Verse 8 and 9. Hallelujah. Agamit kayo itong ada conviction na. Yan. Baka panamdaman kita, so natumakam mo. Yan, tanto ito libigan. Pakat na ang mga ito. And he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Amen. Naglaglag to, nga nagdaydayaw ka ni Apo Diyos, walking and leaping. Amen. Naglaglag to, nagdaydayaw ka ni Apo Diyos, meaning powerful results. Amen. Hallelujah. So, si Pedro at Juan, hallelujah, hindi nila sinayang ang pagkakataon na gamitin ang pagkakataon na yon na talagang, amen, to minister this lame man. They declare his complete healing. They mention and declare the powerful name of Jesus. And at the same time, tinulungan nila para makatayo. And the result is powerful results. Why? Ang taong pilay na ito, nakatayo, lumakad, lumundag, nagpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. There is a powerful result when you believe God and when you obey God. Amen? Amen! At ang buong bayan sa lugar na yan, lahat sila ay namangha. Nung nakita nila na natulundag, amen, tumasayaw, nagpupuri ang taong ito, di ba ito yung tao na palaging nilalagay nila sa harapan ng magandang templo na humingi ng tulong sa tao? Di ba ito yung tao ito? Bakit magaling na siya? They were amazed. Ang sinabi ni Pedro at Juan, hindi kami ang nagpagaling sa kanya. Ang nagpagaling sa kanya, the one who healed him is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Amen. It's not us. Amen. Tumakbo tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Powerful ministry. The secret of a powerful ministry. Praise God. Ang ministeryong ito, ang gawain ng Diyos sa church na ito, ay makapangyarihan. Sapagkat, amen, the head of this church is Jesus Christ, the founder, the author, and the finisher of our faith. Hallelujah. Kung Kristiyano ka, kung meron pananampalataya sa Panginoon, activate your faith. Use your faith. Operate your faith. Hallelujah. Sumampalataya ka sa Panginoon. Ano man yung sitwasyon mo sa oras na ito, marahil ikaw ay naghihirap, marahil ikaw ay nasa kalungkutan, sa kalagitnaan ng kalungkutan, kapighatian, kahirapan, nahihirapan ka dahil sa matinding problema at pagsubok sa buhay mo. Sa oras na ito, hallelujah, allow me to adopt that word. Silver and gold have I none, but such as I give it unto you. In the name of Jesus, receive your healing. Silver and gold have I none, but
Receive your healing. Receive the solution of your problem. Receive the assurance of your victory. Receive the fulfillment of your plan and ambition. Receive the reality of that vision and goal in the name of Jesus. Silver and gold have I none, but such as I give it unto you in the name of Jesus. You will prosper. You will conquer. You will become triumphant. You will become successful in the name of Jesus. Maybe you are suffering from depression, loneliness. In the name of Jesus. Hallelujah. I speak freedom. Waya-wayaan ti siya sino man ako. Nagsagsagama. Iti depression, stress. Ligay, ti biyak na. Tunok no tilitay, ti pusong ken panunod mo'y tarandaw. Hallelujah. Balitok ken pirang awan kanya. Ngem titog ko ken ka. Itinagan ni Jesus. Agawid ka madamdama. Nga nawaya-wayaanen. Agawid ka madamdama. Nga ta, itital na di panunod mo. Agawid ka madamdama. Nga takkel iti inanaman. You will go home blessed, delivered, and successful. Agawid ka na nabendisyonan ito. And you will step. Every step you take is a step of faith. And it is a step of victory. Lord, bless every one of us. Bless every one of us. Lord, bless every one of us. Touch us. Sagidan na kami. Pabilgan na kami. Limliwan na kami. Inspiraran na kami, Apo. Thank you, Lord. We believe your name, Lord Jesus. Mamati kami, itinagan mo, Jesus. Itinagan mo, Jesus, na bilag. Nakaskas na man nakabali namin. Hallelujah. Every time you encounter negative feeling or negative circumstances, just speak the name of Jesus. And something great is going to happen if you mention the name of Jesus Christ. Hallelujah. Good things, great things is going to happen. Amazing things is going to happen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ako ang yaman kami. Isoblimi amin ken ka. So amin na glory. Dahil ken panagyaman. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Are you blessed, church?